morning, good evening, good afternoon, depending on where you are right now. There is no time and space between us. There is only this present moment. We continue with the reading from the diary of Saint Faustina Kowalska. So, diary entry number 883. Nothing disturbs my union with the Lord, neither conversation with others nor any duties. Even if I am to go about settling very important matters, this does not disturb me. My spirit is with God, and my interior being is filled with God, so I do not look for Him outside myself. He, the Lord, penetrates my soul, just as a ray from sun penetrates clear glass. When I was enclosed in my mother's womb, I was not so closely united with her as I am with my God. There, it was unawareness, but here, it is the fullness of reality and the consciousness of union. My visions are purely interior, but the more I understand them, the less I am able to express them in words. Walang nakakaabala sa aking pakikipag-isa sa Panginoon. Wala ni pakikipag-usap sa ibang tao, maging ng aking mga tungkulin. Kahit pa kailangan kong magsaayos ng mga mahalagang bagay, hindi ito nakakasagabal sa akin. Ang aking espiritu ay nasa Diyos at ang aking kalooban ay pinupuspos ng Diyos. Kung kaya hindi ko siya hinahanap naglabas sa akin. Siya ang Panginoon. Siya, ang Panginoon, ay nanunuot sa aking kaluluwa na tulad ng sinag ng araw sa isang malinis na baso. Noong ako ay nasa sinapupunan pa ng aking ina, ang pagiging isa namin ay hindi gasinong malalim kumpara sa pagiging isa namin ng Diyos. Doon, ito ay walang kamulatan. Subalit dito, ito ay ang kaganapan ng katotohanan at ang kamulatan ng pag-iisa. Ang aking mga pangitain ay purong panloob. Subalit habang nauunawaan ko ang mga ito, lalo lamang akong hirap humanap ng mga salita upang ipahayag ito. Seems like the devil does not have any power to Faustina anymore. Wala nang kapangyarihan ng evil one. Kasi sabi niya, wala nang nakaaabala sa kanya sa pakikipag-isa sa Panginoon. There was one time that Father Michael Soposco was visiting Faustina. After meeting her, paglabas niya, pinalimutan siya sabihin. And so, he went back to the room of Faustina. But then, upon entering the room, kakaano pa lang yan na, kakalabas pa lang. Balik siya, minalimutan siyang sabihin. And upon entering the room, she saw that Faustina was in divine bliss, divine ecstasy. Nasa isang spiritual process. Alam niya na nasa spiritual process siya. And at that time, nakita niya that Faustina was actually levitating. Umaangat siya. And this mystical experience is only possible with few living souls. Ito ano yan? Because the way it is done is actually defying the law of gravity. Actually, lumulutang siya. So, ito yung literal na
umaangat, tumutungo ang katawang katawang lupa ay sumasabay sa pag-angat. Habang ang kaluluwa ay umaangat sa langit, ang katawan nagiging magaan na din at kinakaya na rin na kahit hindi naman napakataas niyan, ano, pero levitating. Hindi natin alam kung gaano kataas yun. So, wala nang nakakastorbo sa pakikipag-isa niya sa Panginoon. Tapos, nangyari din to with a nurse, no? Pagpasok. Tapos, baba. Oh, sabi niya, parang wala lang. No? Oh, Father, you're here. It's good to see you. Parang ganun ba? No? Parang walang nangyari. So, hindi na siya yung nag-aalinlangan. Hindi na siya yung natatakot na maabutan siya kung ano ang nangyayari sa kanya. Kung nasa state of bliss siya, bahala sila. No? Kapag may kumato, kailangan siyang siguro bigyan ng gamot, painumin ng gamot. No? Hindi pa rin siya, no? Hindi pa rin siya maaabala o matitinag. So sabi niya kahit yung mga gawain, kahit yung pakikipag-usap sa ibang tao, kahit anuman, wala nang nakakaabala. So ako nga minsan, when meditating, ano no, may dadating. Ate, may naghahanap sa'yo. Yung tita, may naghahanap sa'yo. So, sometimes I would say, ano na lang, alam nila na that nag-meditate ako pagpasok sa ticket. So, hindi nila gagambalain. Pero minsan talaga yung kukulitin ka pa na may naghahanap. So, parang minsan nun, irritating na nandun ka sa process na kasarap-sarap na ng ano mo, pakiramdam mo, bigla ka hahatakin pabalik. So, nasisira ba yung ano, kung ano yung nararamdaman mo during that time, bigla kang maiinis, napapalitan ng inis. At baliwala, no? Nababaliwala nga yung ginagawang pananalangin. Which should not be. Hindi dapat maging gano'n. Kaya, it is also patient self-control kapag ano. Dadating kasi talaga lagi yung gano'n, if we really cannot. Kahit saan ka magtago, no? Susundan at susundan ka. As long as hindi mo na ma-master kung paano ka magre-react sa mga ganong sitwasyon. So, kapag ano ka na, yung alam mo na, may self-control ka na, gracefully makakabalik ka na kahit nasa pananalangin ka, babalik ka, and kung kailangan talaga lalabas mo. Hanggang ma-master mo na kung paano mo i-handle ang sarili mo kapag may seemingly nanggugulo sa'yo, no? Sa pananalangin mo, because this is actually a test no ating patience, self-control, no? Kaya pinapaano naman yan, no? Pinapayagan naman ni Lord kasi kung hindi yan pinapayagan ni Lord, yung kanyang mga anghel, naharangan na nothing will disturb this person. Parang ganun. Kaya lang, if it's still happening sa inyo, halimbawa, no? If it's still happening, pag ganun, di pa natin na ma-master yung self-control, patience, ganyan. Kapag na-master mo na, gwardyado ka na ng mga anghel, wala na makakaabala sa'yo. Kahit na may pumasok sa kwarto mo habang nananalangin ka, wala silang magagawa. They have no, uh, they have no choice but to wait, yung ganon, or igalang ka, or hindi ka abalahin. So, mangyayari yun kapag may mastery. For as long as you still are into this world, hindi natin alam kung paano makipag-isa sa Panginoon, magkakaroon tayo lagi ng mga blunders, ng mga kabalahan along the way. And let's pray that we also achieve oneness with God without any impediment. Let's pray that the Lord continue to nourish us every time we would be doing our prayers. Like during the 3 o'clock, every 3 a.m.,
may mga may mga ano pa rin ano, syempre glitches like kanina yung poor signal kay Sister Sally, no? Iintay ka ng response pero hindi pumapasok because the signal is poor. Tapos ako din, I do not know kung dire-diretso ang aking broadcast kasi sa screen nakalagay preparing live stream. But then, whatever is happening, okay lang yan. During the 24-hour chaplet, ganun din, no? Kapag may mga parang interference, pag parang may mga hadlang, diretso lang, tuloy lang tayo because the Lord is listening to us. The Lord is with us.